Ano nga ba ang gagawin natin para hindi tayo bumagsak sa ating medical exams? Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video ay magbibigay ako ng tips sa inyo kung paano tayo makapasa sa ating medical exams para hindi tayo bumagsak at hindi na tayo pabalik-balik. Okay, so ako, nag-medical ako sa Holy Angel. Nasa Pedro Hill siya, malapit lang din sa agency namin. So nilakad ko lang siya, nilalakad lang din, malapit lang sa agency ko. So ayun nga, umaga pa ako umalis kasi sabi 8:30 daw siya nagbubukas. 8:30 a.m. So pagdating ko, kasi galing pa akong Laguna, galing pa akong Calamba noon nung mag-medical ako. So inagahan ko na siya. Pero nakarating ako mga 9 na. 9:30 na nga yun ng umaga. So ayun, dami ng tao, nakapila na. Tapos, yun ang ginawa ko noon before, no, bago ako mag-medical, kaya nakapasa ako lahat, walang bumagsak sa akin, lahat, okay, yung ihi ko, yung dugo ko, yung sa eyes ko, okay naman lahat, pati yung sa x-ray ko. Ang ginawa ko guys, gabi pa lang, gabi, 'di ba? Syempre kinabukasan, medical natin gabi pa lang, dami ko nang ininom. Inom ako ng inom ng tubig nung gabi pa lang bago ako natulog. Inom na ako ng inom ng tubig. Tapos ang ginawa ko, dalawang bear brand sterilize, ininom ko. Tapos Yakult, bumili ako ng Yakult, dalawa din, dala-dalawa. Yun, sinasabay ko yun ng inom guys. As in, ininom ko yun yung sterilize, dalawa. Ang tag 29. Yung Bear Brand sterilize na yun, tag 29. Tapos dalawang Yakult. Yung sinabay ko siya ng inom para ma-detox yung katawan natin. Kasi, yung mahirap kasi ako dumumi. Mahirap ako dumumi. Siyempre, ano na kasi ako Siyempre, may edad na tayo, di ba? So, yun ang ginawa ko. Tapos nung gabi na yun, mga alas 12 no, nagigising ako, madaling araw nagigising ako, nagtatai ako guys, nagtai ako. Pero yun, nakatulong yun para ilabas yung mga dumi natin sa katawan, di ba? Ayun, nagdumi ako, nagtai ako noon. Mga madaling araw, nakailang tahi ako nilabas ko lahat yung dumi sa katawan ko. Yun, tapos, nung umaga ulit, di pagising ko okay na, inom ako ng maraming tubig. Kasi pagkaaga, nung nagising na ako, okay na yung pakiramdam ko, hindi na ako nagtatai, wala na. Kasi nailabas na lahat yung mga dumi natin sa loob ng katawan natin. Tapos yun, uminom na lang ako uminom ng maraming tubig. As in, may oras-oras, umiinom ako ng isang baso. Kaso yun nga, kada oras din ihi ka din. Siyempre, tiisin mo muna kasi kailangan natin hanggang sa pag umihi na ako, grabe ang linaw-linaw ng ihi ko. As in, parang tubig na yung ihi ko, ang puti na. Ayun lang ginawa ko guys. Tapos hindi nung bumiyahe na ako, ihing-ihi na nga ako noon. Tapos pagdating sa pagdating sa Holy Angel, sa clinic na to, ang ang tagal pa bago ang tagal pa bago ano tawag doon? Para sa urine, ang tagal pa, iihing-ihi na ako. Nauna, syempre, grabe doon yung pag-medical, guys. Pero, mas maganda doon sa Holy Angel kasi hindi mo na kailangan dumumi. Kasi, magbibigay na sila ng tube, dalawang tube na parang glass. May maliit lang siya. Tapos, cotton buds. Ang sabi doon sa amin, ano lang yun, susungkit ka lang doon sa butas ng puwet mo ng yung cotton buds. Tapos yung ihi, yun, maliit lang din. Yun lang. Hindi kailangan na dudumi ka. Hindi kailangan. Yun lang ang ginagawa doon. Madali lang. Pero mahirap yun sa kanila kasi meron yung sa x-ray. Yung sa x-ray, nakakuha ako ng technique guys. Yung sa x-ray, talagang effective siya. Sobrang effective siya kasi ang ginawa ko, kasi sabi, gaganon ka doon tapos gaganon yung ano mo doon, no? Ilalapat mo yung ano mo doon, tapos yung kamay mo dito sa likod, diba? Gaganon ka doon. Parang gaganon ka, sasandal ka, tapos gaganon yung ano mo. Tapos sabi, mag-inhale, exhale ka. Ang gagawin mo, guys, huwag kang hihingaw ng malalim. As in, hindi ako huminga. Alam mo yung ginawa ko, parang kunwari na huminga ka.
Parang kunwari lang, itataas mo yung ganun, yung dalawang balikat mo, itataas mo lang. Pero hindi talaga ako huminga. Hindi ako huminga. Kasi pag huminga tayo, 'di ba? Pag huminga tayo, magbubuka yung mga ribs natin doon eh. Ano yan eh, ma-open sila. So makikita yung mga ano natin doon sa loob. Eh syempre, ano na tayo, may edad na tayo. So sabi ko nga minsan parang sa mga second hand na smoke ba na nalalanghap natin, 'di ba? Hindi maiwasan baka magkaroon tayo ng mga ano na dito sa ano natin, sa X-ray natin, 'di ba? So yun ang ginawa ko, as in ganun lang. Tapos sabi isa pa, kasi dalawang beses ka pa paulitin eh ng ano. Tapos kunwari lang humihinga ako pero tinataas ko lang yung aking balikat, guys. Yun talaga yung technique. Yun ang share ko sa inyo na sana ganun din para hindi kayo bumagsak sa X-ray. Tapos ganun, parang itataas mo lang siya. Yun lang talaga yung aking ginawa. Tapos nung sa ano na, hindi okay na yung ihi ko, okay yung dugo ko. Ayan, dito ako kinuhanan. Buti na lang, mabilis lang yung sa dugo. Hindi siya masakit yung nagturok sa akin. Bilis lang. Tapos sabi niya, anong ano mo? Anong type ng dugo mo? Sabi ko, ay hindi ko po alam eh. Sabi ko ganun. Tapos sabi niya, umano siya ng parang ano siya, plastic na makapal. Tapos nagpatak siya doon ng dugo ko. Dalawa. Tapos may nilagay siya parang oil eh. Tapos sinalo-halo niyang ginanon-ganon niya. Tapos yun, alam niya na agad. Sabi niya, type O plus ka. Saka ko lang nalaman yung blood type ko. Ayun, tuwang-tuwa ako, type O plus pala ako. Ganun. Tapos, so, ayun, okay na. Tapos doon, kasi ako 41 na ako eh. Kailangan yung mga 40 plus and above, eh, kailangan ECG. May ECG pa. Yung ECG na yun guys, papahigain ka doon. Tapos, papatungan ka parang iipitan ka nila, yung parang ano ka nila ng electric eh. Pati dito, may mga aparato silang ipapatong dito. Maghuhubad ka. As in, maghuhubad ka ng damit. Yan. Pati yung bra mo, tanggalin mo. Yun, tapos, ipatong-patong nila yun doon. Yan, patong-patong. Dami silang pinatong-patong. Kasi, ano doon, yung titingnan yung heart mo, yung heartbeat mo, kung prone ka ba sa, baka atakihin ka, ganun. Yung atakihin ka sa puso, ganun. Tapos, matagal. Siguro mga 2 minutes. Ang tagal dito nilagay sa dito ko. Parang napasa-pasa pa ngayon dito kasi parang nadikit ba siyang ganun? Yan, nakadikit dito lahat yan. Pati sa paa mo at saka sa dalawang kamay mo. Tapos ganun. Sabi ko, tapos nung nung matagal na, medyo yung sa dulo ng reading ng heartbeat ko, ikinabahan ako. Kasi sabi ko, tagal naman, ano kayang gagawin sa akin? Sabi ko, parang alam yun yung ganun yung iniisip ko. Kaya kinabahan ako. Kaya yung reading doon sa heartbeat ko, ganun din siya, yung tumaas. Tapos nung pinabasa na, kasi pinapabasa siya sa mismong ano talaga, yung ano talaga yung specialist talaga nila doon. Matanda na siya, matandang lalaki. Yung pinabasa doon, tapos binasa niya yung ganun. Tapos sabi niya, okay naman. Oh, tapos doon sa dulo, medyo malapit na matapos. Oh, sabi niya, bakit ano? Sabi niya ganun, kinabahan ka dito? Oo, alam niya. Sabi ko, opo. Sabi ko gano'n kasi kinabahan ako. Sabi ko gano'n, nakala ko babagsak ako guys. Kasi sabi ko, wala baka naman mamaya babagsak ako. Kasi may gano'n nga. Sabi niya, okay naman, okay. Ayun, Diyos ko. Ayun guys, yung naging experience ko. Ayan. Sobrang saya ko kasi wala naman akong diferensya or wala akong sakit. Kasi nung nagpahinga ako, kasi galing akong Kuwait, di ba? Nung nagpahinga ako, ang dami ko ng sakit na nararamdaman. So, yun nga, yung isa pa, yung physical examination, pahubaran ka talaga, huhubad ka, hihiga ka. Tapos, grabe yung paglamas-lamas, guys, sa dede mo. Grabe yung sa Holy Angel na clinic, ng laboratory. Kasi as in, ang tagal nilang lamasin yung dede mo. Magkabilaan. As in, kakapain talaga nila kung may bukol-bukol siya, guys. Tapos, hanggang dito sa baba, pababa, hanggang dito sa puson mo, pinipisil nila. Tapos, yung dito, gaganunin nila. Yan, lahat yan, gaganunin nila. Yung una, ginanon muna, pababa, hanggang sa dito na, sa boobs mo. Tapos, pababa dito sa tiyan, hanggang sa puson. Hanggang dun lang naman sila, guys. Tapos, sabihin nila, okay na. Tapos, yung sa dental naman, sabihin lang,
Sabihin mo lang doon na wala kang pera, ganun. Kasi lahat naman may sira, lahat kailangan papastahan, lahat may bubunutin, ganun. So, ang payo naman ng agency namin, sabihin lang daw na walang pera kasi matatagalan ka pag sinabi mong papabunot mo or papapasta mo. Kasi gagawin nila yun eh. Sila rin yung gagawa doon. So, magagastusan ka pa, tsaka matatagalan ka pa. Ayun. Matagal lang yung oras mo doon. Kaya sabihin na lang daw na wala ka pang pera kasi okay lang naman yun. Tapos yun naman yun sa akin. Isa lang naman kasi sa akin yung papabunot. Tapos yun, yung tinatakan lang nila doon yung sa dental ko na ganun yung dental, ganun. So, okay naman. Ang isa pang problema guys sa pagme-medical ay yung psycho. Psycho guys, it means na parang mag-exam tayo dyan about sa parang sa isip natin yun, about sa parang kung okay ka ba sa pag-iisip mo, ganun, or nababaliw ka na, ganun. Ayun yung pinakamatagal dun guys, yung about sa psycho. Kasi mga 1 hour, 2 hours, makakaabot ka doon. Kasi buti sana kung konti lang yung tao, pag madami yung tao, yung pila, yun yung matagal. As in, maghapon ka talaga pag nagpa-medical ka guys, maghapon yung magugugol mong oras. Kasi sa akin nun, nakauwi ako mga alas 5 na. Kasi yung sa psycho, mga 2 hours ako doon. Kasi kahit tapos ka na, may dadating na namang bago. I-entertain na naman ng doon sa psycho na babae. Entertain na naman niya. Matagal siya guys. Doon sa Holy Angel, hindi gaya nung dati kong na-exam na psycho na ipapasa mo lang yung papel pagkatapos mo magsulat doon, pagkatapos mo mag-answer ng lahat, ipapasa mo lang sa kanila. And then, labas ka na. Sa kanya, dito sa Holy Angel guys, iisa-isahin niya yung sagot mo. Oh, pagkapasa mo ng papel, pasok ka dun sa loob, kakausapin ka niya, isa-isahin niya lahat ng mga sinulat mo doon. Tapos may tinitrace-trace pa siyang ganyan sa papel. Kung yung nakaabot ka doon sa tuldok na yon, kung okay yung pag-iisip mo, malalaman niya kasi magaling siya magsabi. Sabi niya, ikaw yung tipo ng tao na, sabi sa akin, yung pag may problema ka, mabilis mo naman lutasin, kaya mo namang lutasin, ganyan. Tawa-tawa, nag-smile ako kasi sabi ko, totoo naman, ganun siya kasi may line pa siyang inaano na kung naabot mo yun, may explanation siya about doon. Yun talaga doon sa psycho sa Holy Angel guys. Mahirap siya doon kasi ang tagal. Ang dami doon na pila, yun lang lagi yung nirereklamo nila doon sa psycho kasi matagal. At saka yung sa mata, naku Diyos ko dahil, ang tagal-tagal, ang haba-haba ng pila doon kasi yung sa mata doon guys na nakatoka doon na doktor, matagal siya makipag-usap. Matagal siya makipag-usap. Tapos yung nung ako na kasi syempre takpan daw yung sa mata ganyan. Tapos hindi ko na talaga mabasa yung as in maliit guys. Alam mo yung as in maliit. Yung parang ganito na siya kaliit. Yung parang ganyan na siya kaliit. Tapos malayo pa, di ba? Tapos ang layo pa. Hindi ko na talaga siya mabasa. Tapos sabi niya kabilaan na naman, wala ka na talagang mabasa, sabi sa akin. Wala na po. So nababasa ko parang yung unang tingin ko lang tapos yung nabasa ko siya, di ba, nung wala pang takip yung mata ko. Tapos nung tinakpan na ako, hindi ko na mabasa. Ayun. Tapos edi sabi niya, natural lang daw yun kasi nasa 40 plus na tayo. Ganyan. Nasa 40 plus ka na, ganyan sabi sa akin. Tapos sabi niya kung gusto ko daw magpalagay ng salamin. Sabi niya, so gusto mo magpasalamin ka na? Sabi ka sa akin. Sabi ko, ayaw ko po. Sabi ko gano'n. Okay, sabi niya. Hindi, okay na. Labas ka na. Ganun. Kasi yung iba, nakikipagtalo pa sila doon. Kaya ang tagal ng pila doon sa opta. Ay, naku, ang tagal. Kaya yun lang guys ang masishare ko sa inyong kwento about sa aking pag-medical. Sana may natutunan kayo. At maraming salamat sa panonood sa aking YouTube channel. Huwag niyong kalimutang i-subscribe ako at para updated kayo sa mga i-upload ko pa sa next mga videos na i-upload ko. Ayan, thank you so much.